Isang babaeng niligawan daw ng isang engkanto. Continue watching para malaman mo. Pero bago yan, don't forget to like, follow, or subscribe para lagi kang updated sa mga kwento ng World Stories Tagalog. Ang kwentong ibabahagi namin ngayon ay tungkol sa isang babaeng tawagin na lang nating Ligaya. Ang pangyayaring ito ay naganap noong kalagitnaan ng dekada 50. 19 years old lang noon si Ligaya. Pangalawa sa apat na magkakapatid, mahirap lamang ang kanilang pamilya kaya hindi na nito natapos ang high school at kung ano-anong trabaho na ang pinasok sa murang edad para makatulong sa biyudang ina. Naglako si Ligaya ng kakanin, naging helper sa palengke at naging tagalinis sa isang patahian bago napadpad sa probinsya ng Bataan upang mamasukan bilang isa sa mga katulong ng isang matandang babae na nagngangalang Doña Soledad. Likas na matulungin si Doña Soledad kaya ito ang takbuhan ng ilang kamag-anak nito na hindi na kayang buhayin ang kanilang mga anak. Ipinaampon sa matanda ang mga anak ng kanyang mahihirap na kamag-anak kaya may 5 bata na kailangan alagaan si Ligaya at ang mga kapwa nito kasambahay. Bukod sa mga batang dapat alagaan, malamansyon din ang bahay ni Doña Soledad kaya kailangan talaga ng matanda ng maraming katulong. May malawak din na bakuran ng bahay na may iba't ibang halaman at mga puno. Naging malapit din si Ligaya sa mag-asawang kasambahay na kasamahan niya na sina Josefina at Leopoldo na parehong nasa edad 30. Ate Fina at Kuya Poldo kung tawagin niya ang mga ito. Pangarap ni Ligaya na makabalik sa kanilang probinsya at magkaroon ng kahit isang maliit na tindahan. Kaya naman pilit na nag-iipon si Ligaya ng pera para maisakatuparan ang pangarap niyang ito. Pero dahil halos lahat ng kanyang sinusweldo ay pinapadala niya sa kanyang ina at mga kapatid, hirap makaipon si Ligaya. Hindi makabili si Ligaya ng personal na mga gamit. Kaya sa awa ni Fina, ito na ang bumili ng tsinelas para kay Ligaya nang makita nitong pinagtsatsagaan pa rin ni Ligaya na isuot ang sirasirang tsinelas nito. Dilaw ang paboritong kulay ni Ligaya. Tuwang-tuwa si Ligaya sa natanggap na regalo. Madalas na naiiyak si Ligaya tuwing ikinukwento niya sa mag-asawang Fina at Poldo ang hirap na dinanas simula pa sa kanyang pagkabata. Kung papaanong may mga araw na isang beses lang sila kumakain ng kanyang nanay at mga kapatid. At kung papaanong kahit na inaapoy ng lagnat ang nanay niya, ay kailangan nito na maglako ng gulay para may pambili sila ng bigas at ng iba pang mga pangangailangan. Kadalasang matapos umiyak si Ligaya ay makakaramdam ito ng hiya at bilang pambawi ay pabiro itong magsasabi na, "Hay nako, balang araw, magiging prinsesa rin ako." Pagkatapos ay magtatawanan na lang sila ni Fina. Sa tuwing oras ng kanyang pahinga, naging ugali na ni Ligaya ang magpahinga sa ilalim ng isang puno ng kamatsili na nasa dulo ng malawak na bakuran ng bahay ni Doña Soledad. Malilim kasi roon at presko dahil mahangin. Ang hilig basahin ni Ligaya ay mga comics at mga istorya sa Liwayway Magazine habang nagpapahinga sa ilalim ng nasabing puno. Marami kasi siyang natututuhan sa mga kwentong nababasa niya sa mga ito. Yun nga lang, sa tuwing nagpapahinga si Ligaya sa ilalim ng nasabing puno, pakiramdam niya ay tila may nagmamasid sa kanya. Parang may nanonood, parang may nagmamatsyag. Isa sa mga nakatoka kay Ligaya na trabaho ay ang paghahanda ng merienda tuwing hapon. Bago mag 4:00, dapat ay nakaluto na siya ng pagkain dahil ito ang oras ng merienda ni Doña Soledad at ng mga bata. Isang araw, nagtaka si Fina nang hindi nila makita si Ligaya sa kusina sa oras na dapat ay naghahanda na ito ng merienda.
Hinanap nila si Ligaya at nang hindi talaga nila ito makita sa buong kabahayan, ay iba munang kasambahay ang nagluto ng merienda. Sa isip nila, baka lumabas si Ligaya nang hindi nakapagpaalam. Kalaunan, nang malapit ng dumilim at hindi pa rin bumabalik si Ligaya, ipinahanap na ito ni Doña Soledad. Baka kasi kung ano na ang nangyari dito. Nagtanong-tanong sila. Pero walang nakakita kay Ligaya ni isa sa mga kapitbahay na kanilang napagtanungan. Kaya naman puno ng pag-aalala na umuwi sina Fina at Poldo. Ang tanong nila, ano na kaya ang nangyari kay Ligaya? Pero laking gulat ng mag-asawa nang habang naglalakad papasok ng bahay ay natanaw nila si Ligaya. Natutulog ito sa ilalim ng puno ng kamatsili. Sa tanda nila, hinanap naman nila si Ligaya kanina sa bakuran pero hindi nila ito nakita doon. Agad nilang nilapitan si Ligaya at ginising. Nang magbukas si Ligaya ng mga mata, nagulat ito nang makitang madilim at papagabi na. Ayon kay Ligaya, naisip niya raw na magwalis sa bakuran dahil marami ng mga tuyong dahon. Plano niya na pagkatapos niya magwalis ay didiretso na siya sa kusina para maghanda ng merienda. Habang nagwawalis ay may lalaki raw na nagsalita sa likuran niya. Tinawag nito ang pangalan niya. Sanay na si Ligaya na bigla ang may mga bisita na dumarating si Doña Soledad. Kaya inisip niya na isang bisita ang lalaking tumawag sa pangalan niya. Nang harapin daw ni Ligaya ang lalaki, nagulat siya dahil sa kakaibang itsura nito. Mahaba ang buhok ng lalaki at may kaputian. At ang pananamit daw nito ay tila kakatwa. Pero ang pinakatumatak daw kay Ligaya ay ang napakagwapo nitong mukha. Ang sabi ni Ligaya, ngayon lang siya nakakita ng ganung kagwapo at ganung kamatipunong lalaki sa buong buhay niya. Nakipagkilala raw ang lalaki sa kanya. Menandro raw ang pangalan nito. Mabait daw ang lalaki at tila ba napakaamo. Nakipagkaibigan si Menandro kay Ligaya at inimbitahan siya na sumama na pumasyal sa lugar nito. Ayon kay Ligaya, hindi niya raw matandaan na nakita niyang umalis o lumakad palayo si Menandro. Basta't nalingat lang daw siya at tila ba sa isang kisap mata ay wala na si Menandro sa harap niya. Pero ang isa pang palaisipan kay Ligaya ay ang bagay na 3:00 lang daw ng hapon nang magpunta siya sa bakuran para magwalis. At saglit lang naman ang pag-uusap nila ni Menandro. Kaya paano raw nangyari na papadilim na ngayon? At hindi rin daw siya natulog kaya takang-taka rin si Ligaya kung bakit siya nakitang nakahiga at natutulog dito sa ilalim ng puno ng kamatsili. Dahil nasa kabataan pa rin naman si Ligaya, inisip nila Fina at Poldo na gumagawa lamang ito ng kwento at na ang totoo ay lumabas lamang ito para mamasyal sa mga oras na nawala ito. Pagdating ng gabi, nag-alala sila dahil inapoy ng lagnat si Ligaya. Si Fina ang nag-alaga dito. Dahil sa taas ng lagnat ay nagdedeliryo si Ligaya at wala itong tigil sa pagbanggit ng pangalang Menandro. Kaya naisip ni Fina na siguro ang Menandro na ikinuwento sa kanya ni Ligaya ay nobyo nito. Nakatulugan ni Fina ang pagbabantay kay Ligaya. Kinabukasan, pagising niya ay wala si Ligaya sa higaan. Inisip ni Fina na pumunta ito sa banyo. Nang halos kalahating oras na ay hindi pa rin bumabalik si Ligaya, nag-alala si Fina na baka sumabak na ito sa mga gawain. Hinanap ni Fina si Ligaya pero hindi niya ito makita sa buong kabahayan. Kaya lumabas na siya at ilang oras na hinanap si Ligaya sa kalapit na mga lugar. Ngunit bigo siya na makita ito. Pero laking gulat ni Fina nang gaya ng naunang araw, nang magtatakip silim na
ay nakita niya si Ligaya doon sa ilalim ng puno ng kamatsili. Sa pagkakataong ito, naglalakad si Ligaya paikot sa paligid ng puno ng paulit-ulit. Nakangiti ito at masayang nakikipagkwentuhan. Sa wala. Dahil mag-isa lang at walang nakikita si Fina, nakasama si Ligaya. Natakot si Fina na lapitan si Ligaya. Isip niya ay baka nababaliw na ito. Tumakbo siya sa loob ng bahay at nagpasama kay Poldo na lapitan si Ligaya. Nang lumabas sila ng bahay para puntahan si Ligaya sa ilalim ng puno ng kamatsili, nadatnan nila ito na nakaupo at nakatungo habang nakapikit. Nang kausapin nila si Ligaya, tila ba ay nagising ito mula sa malalim na pagkakatulog. Ang sabi nito ay isinama siya ni Menandro sa tirahan nito. Napakayaman daw ni Menandro at napakaganda ng lugar kung saan ito nakatira. Nagkalat daw ang mga ginto at ang mga diamante sa paligid. At ang mga alahas, para daw laruan lamang na pinaglalaroan ng mga bata. Mga batang gaya ni Menandro, nakakatuwa ang mga itsura ngunit napakagaganda. Napakarami ring mamahaling gamit at magagandang damit ang gustong iregalo ni Menandro sa kanya. Pero nahihiya siyang tanggapin ang mga yon. Isang mahabang lamesa rin daw ang punong-puno ng pagkain. Mga pagkaing hindi niya pa nakita sa tanang buhay niya pero mukhang masasarap. Pinakiusapan daw siya ni Menandro na wag nang umalis. Gusto raw siya nitong mapangasawa. Ayon dito ay isa raw itong prinsipe at magiging prinsesa raw siya kapag pumayag siya na mapangasawa nito. Hindi makapaniwala si Fina sa mga narinig. Totoo ba ang mga sinasabi ni Ligaya o gumagana lang ang imahinasyon nito at gumagawa lamang ito ng kwento? Mas malala, baka nababaliw lamang ito. Ikinuwento ni Fina kay Doña Soledad ang mga sinabi ni Ligaya. Sa nalaman, isa lang ang sinabi ng matanda. Hindi gumagawa ng kwento si Ligaya. Hindi rin daw ito nababaliw. Sunod ay sinabihan ni Doña Soledad si Ligaya na wag nang lumapit pa sa punong iyon ng kamatsili. Ni wag raw nitong titingnan ang puno. At na kapag nakita nito ulit si Menandro, wag na raw itong sasama dito. Dahil isang elemento raw si Menandro. Maraming klase ng elemento, pero base sa mga kwento ni Ligaya, maaaring isang engkanto si Menandro. Isang engkantong nagkagusto kay Ligaya at nandiligaw dito ngayon. At ang masama pa, matinding umibig ang isang engkanto. Hindi ito papayag na hindi makuha ang sino mang magustuhan nito. Natakot sila Fina at ngayon lang rin niya naalala na minsan nang may nakapagsabi na ang puno ng kamatsili na yon sa dulo ng bakuran ay tirahan ng mga engkanto. At na dapat nila iyon iwasan at hindi nila dapat putulin kung ayaw nilang mapahamak. Fina, ang sabi ni Doña Soledad, totoo ang mga elemento. Mga masasamang espiritu sila. Noong panahon ni Noe, mga dating anghel sila na bumaba dito sa lupa para mag-asawa ng anak ng mga tao. Napakarami nila dahil mahigit sa kalahati ng populasyon ng mga anghel sa langit ang bumaba dito sa lupa para tikman ang buhay tao. Nang magkaroon ng malaking baha, inihubad nila ang kanilang katawang tao at pilit na bumabalik sa langit pero hindi na sila tinanggap pa roon. Simula nun, dahil wala nang mapupuntahan, nandito na sila at nakapermis sa lupa. Nagsisiksikan kasama natin. Hindi natin sila nakikita, pero nandyan lamang sila sa paligid bilang mga demonyo o masasamang espiritu. Sila ang mga duwende, multo, engkanto at kung ano-ano pang elemento na nananakot at nanliligaw sa mga tao. Ingatan ninyo si Ligaya.
wag na wag niyo siyang hayaan na makalapit pa sa punong iyon. At bukas na bukas din ay ipapahatid ko na siya sa kanilang probinsya. Alam ko na may kapangyarihan ang mga masasamang espiritu. Pero baka sakaling kung malalayo si Ligaya dito ay mas maging ligtas siya at hindi nasundan pa ng engkantong yun. Kinausap ni Fina si Ligaya sa loob ng kwarto. Ligaya, ang sabi ni Fina, si Menandro, hindi siya tao. Engkanto siya, elemento. Kapag nakita mo siya uli, huwag na huwag ka nang sasama. Pero kapag pinilit ka niya at sa paano man ay naisama ka niya doon sa tirahan niya, huwag na huwag kang tatanggap ng kahit na anong regalo. Huwag kang kakain ng kahit na anong pagkain. Kahit tikim, huwag. Totoo ang mga elemento, Ligaya. Sila ang mga masasamang espiritu na naglipa na sa paligid. At gaya ng sinabi ni Doña Soledad, hindi natin sila nakikita. Pero totoong umiiral sila. Kaya kailangan mo nang makaalis dito para sa kaligtasan mo. Tahimik na itong nag-empake ng mga gamit. Magdamag ang lumipas. Hindi iniwan ni Fina at ng isa pang kasambahay si Ligaya. Tsinaga nila itong bantayan habang natutulog ito. Sa kalagitnaan ng hating gabi ay manakanakang humahangin ng malakas. Pero sa halip na ginhawa, kilabot ang idinudulot kay Fina at sa kasama niyang nagbabantay kay Ligaya ng malakas na hangin iyon. Kalaunan, nakatulog ang kasama ni Fina. Pero si Fina, pilit na nilalabanan ang antok. Hindi sinasadya ay napatingin siya sa bintana at sa gitna ng dilim ay tumayo ang mga balahibo niya nang makita doon ang isang itim na anino. Sa wari ay pinapanood sila nito, binabantayan, minamatyagan. Pagsapit ng umaga, nakahanda na si Ligaya na umalis. Si Poldo at Fina ang maghahatid dito. Pero biglang-bigla, sumakit ang tiyan ni Poldo. Dahilan para maantala ang kanilang pag-alis. Kalaunan ay hindi na nito kinaya pang bumangon. Humihiyaw na ito sa sakit na nararamdaman. Nagkagulo na ang lahat sa nangyayari kay Poldo. Hindi nila alam kung paano ito tutulungan. Hanggang sa nagdesisyon sila na dalhin na ito sa hospital. Habang nagkakagulo at naghahanap ng ibang pwedeng magmaneho ng sasakyan para madala si Poldo sa ospital, napansin ni Fina na hindi na nila kasama si Ligaya. Kinabahan si Fina at sinabi kay Doña Soledad na nawawala si Ligaya. Kahit na namimilipit sa sakit si Poldo ay iniwan ito ni Fina at Doña Soledad at nagmamadali ang mga ito na tumakbo papunta sa puno ng kamatsili. At doon, gumimbal sa kanila ang bagay na kanilang nakita. Sa lupa ay ang madumi at abandonadong kabyak ng dilaw na tsinelas ni Ligaya. Napahagulgol si Fina dahil alam niya na sa pagkakataong ito, maaaring si Ligaya ay hindi na makabalik pa dahil tuluyan na itong tinangay ng engkantong si Menardo. Pagbalik nila sa loob ng bahay ay parang nagdahilan lang at wala na ang sakit ng tiyan ni Poldo. Nagkatinginan sina Fina at Doña Soledad dahil alam nila na ang sakit ng tiyan ni Poldo ay kagagawan ng engkantong si Menandro para hindi matuloy ang pag-alis ni Ligaya at magkaroon ito ng pagkakataon na makuha ito. Dumaan ang mga araw. Umasa pa rin si Fina na makakabalik pa si Ligaya. Ngunit sa paglipas ng mga taon, ay hindi na ito muling nakabalik pa. Hati ang mga tao na nakaalam sa pangyayaring ito. May iba na nagsabing hindi ito totoo. Baka raw may nobyo lamang si Ligaya at tumakas para makapagtanan kasama ng kasintahan nito. Ngunit may iba naman na naniniwala sa katotohanan ng kwentong ito. Baka raw nagustuhan na rin ni Ligaya ang engkanto kaya tuluyan ng sumama rito. Kung ikaw ang tatanungin,
Ano ang paniniwalaan mo? Tumakas nga lang ba si Ligaya at nagtanan? O totoo, na kinuha siya ng prinsipe ng mga engkanto at naging prinsesa sa kaharian nito? There you have it, mga ka-world stories. If you like contents like this, show us your appreciation by liking, sharing, and subscribing to our channel or following our page. At kung may request ka na istorya na gusto mong ma-feature sa World Stories Tagalog, type mo lang yan sa comment section at sisikapin naming ma-feature ang request mo. Thank you for watching!